sa lahat ng mahal kong followers. Meron na kaming ibabalita sa'yo, medyo malungkot na balita. Si Doc Lisa, may breast cancer. Nagki-chemotherapy na siya, kaya nakita niyo medyo nakakalbo na. And one day baka matanggal na rin yung buhok niya. Nagbigay ng isang malungkot na balita sina Doc Willie Ong at ang kanyang asawang si Dr. Liza Ong matapos nilang ibunyag na pareho na silang humaharap ngayon sa laban kontra cancer. Habang patuloy na nagpapagamot si Doc Willie para sa kanyang stage 4 abdominal sarcoma na 2 taon nang nananatiling stable, isang panibagong dagok naman ang dumating sa kanilang pamilya nang ma-diagnose si Dr. Liza ng breast cancer. Sa kanilang YouTube vlog na inilabas noong July 28, 2026, ibinahagi ng mag-asawa ang masakit na balitang ito at ang panibagong pagsubok na kanilang kinakaharap. Ayon kay Doc Willie, 6 na linggo na ang nakalipas nang malaman nilang may breast cancer ang kanyang asawa at sa ngayon ay hinihintay pa ang eksaktong stage nito, na posibleng nasa stage 1 o stage 2. Sa kabila nito, nananatili silang matatag at umaasa sa tulong ng Diyos upang malampasan ang kanilang laban. Agad namang sinimulan ang gamutan ni Dr. Liza matapos makumpirma ang kanyang kondisyon. Isinailalim siya sa kabuuang 12 chemotherapy sessions bago ang planong operasyon, kung saan aalisin ang kanyang kanang dibdib sa pamamagitan ng mastectomy. Sa kasalukuyan ay natapos na niya ang 6 sa 12 chemotherapy sessions, kaya kapansin-pansin na rin ang paglalagas ng kanyang buhok, isang karaniwang epekto ng gamutan. Ayon kay Doc Willie, posibleng tuluyan na ring malagas ang buhok ng kanyang asawa sa mga susunod na linggo. Gayunpaman, nananatili ang kanilang pananampalataya at paniniwalang malalagpasan nila ang pagsubok na ito ng magkasama. Ikinuwento rin ni Dr. Liza kung paano niya natuklasan ang kanyang sakit. Dahil may kasaysayan ng breast cancer sa kanilang pamilya, halos 20 taon na niyang regular na pinapatingnan ang kanyang mga bukol sa suso sa pamamagitan ng taunang mammogram at breast ultrasound. Sa bawat pagsusuri noon ay lumalabas na BI-RADS2 o benign ang resulta, kaya hindi siya gaanong nababahala. Hindi rin niya kailanman pinalampas ang kanyang annual screening tuwing Setyembre dahil alam niyang mahalagang bantayan ang kanyang kalusugan. Nagkaroon pa siya noon ng MRI upang magkaroon ng baseline record sakaling magkaroon ng pagbabago sa hinaharap, ngunit bago pa dumating ang nakatakdang annual screening, nakaramdam siya ng kakaibang pananakit sa kanyang kanang dibdib. Ayon kay Dr. Liza, naniniwala siyang iyon ay isang babala o senyales mula sa Diyos, kaya nagpasya siyang magpa-ultrasound at mammogram ng mas maaga kahit hindi pa panahon ng kanyang regular na check-up. Wala silang inaasahang kakaibang resulta, ngunit sa isinagawang ultrasound ay nakita ang isang bagong bukol na wala sa kanyang mga nakaraang pagsusuri. Dahil dito, agad siyang pinayuhan ng doktor na magpatingin sa isang breast surgeon upang sumailalim sa biopsy. Isinagawa ang procedure bilang outpatient at ipinadala sa laboratorio ang sample para sa masusing pagsusuri. Pagkalipas ng ilang araw, kinumpirma ng resulta na mayroon siyang maliit na bukol na cancerous sa kanyang kanang dibdib. Matapos ang iba pang laboratory tests, kinumpirma ng mga doktor na si Dr. Liza ay may triple negative grade 3 invasive ductal carcinoma sa kanyang kanang dibdib. Isinailalim din siya sa PET scan at lumabas na ang magandang balita, ay nananatili pa lamang ang cancer sa kanyang dibdib at wala pang senyales na kumalat ito sa ibang bahagi ng katawan tulad ng buto, baga, utak o obaryo. Ayon sa doktora, malaking bagay ang maagang pagkakatuklas nito dahil mas mataas ang posibilidad na maging matagumpay ang gamutan habang hindi pa ito kumakalat. Ibinahagi rin ni Dr. Liza na malaki ang posibilidad na namanan niya ang sakit dahil sa matinding family history ng breast at ovarian cancer. Ang kanyang ina ay nagkaroon ng breast cancer noong nasa edad 40 pa lamang at pumanaw sa edad na 50. Maging ang kapatid ng kanyang ina ay nagkaroon din ng parehong sakit. Dahil dito, matagal na niyang alam na mataas ang kanyang panganib kaya naging disiplinado siya sa regular na pagpapasuri. Gayunpaman, ipinakita ng kanyang karanasan na kahit ang mga taong masusing nagbabantay sa kanilang kalusugan, ay maaari pa ring tamaan ng sakit,
dahilan upang lalo niyang hikayatin ang publiko na huwag baliwalain ang anumang kakaibang sintomas. Sa ngayon, 6 na chemotherapy sessions na ang kanyang natapos at kasabay nito ay 4 na immunotherapy treatments dahil kabilang siya sa mga pasyenteng may triple-negative breast cancer. Ipinaliwanag ni Dr. Liza na tinatawag itong triple-negative dahil negatibo ang resulta ng pagsusuri sa estrogen, progesterone, at iba pang hormone receptors, kaya mas angkop sa kanyang kondisyon ang immunotherapy bilang bahagi ng gamutan. Matapos makumpleto ang chemotherapy at immunotherapy ay saka pa lamang siya sasailalim sa operasyon. Ayon sa kanyang doktor, mas mainam na unahin ang chemotherapy upang makita kung epektibong mapapaliit o mapupuksa ng gamot ang tumor bago ito alisin sa pamamagitan ng operasyon. Sa kabila ng mabigat na laban, patuloy na ipinapakita ng mag-asawa ang kanilang tibay ng loob, pananampalataya, at pag-asang malalampasan nila ang isa sa pinakamahirap na yugto ng kanilang buhay, habang nagbibigay rin ng inspirasyon at paalala sa publiko tungkol sa kahalagahan ng maagang pagpapasuri at tamang gamutan laban sa breast cancer.